kay Ezekiel chapter 20. Let's start in verse 1. Sa napulong adlaw sa ikalimang bulan sa ikapitong tuig sa among pagkabihag, may mga kadaguan sa Israel nga nagpakisayod kanako may tungod sa kabubuton sa Ginoo ug milingkod sila sa akong atubangan. Ang Ginoo miingon kanako tawo, sultii ang kadaguan sa Israel ug ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, mianhi ba kamo aron sa pagpakisayod sa akong kabubuton? Ingon nga ako, buhing Dios, dili ko kamo tugutan paghimo niini. Ug may sila tawo pahibalua sila sa lawayong mga buhat sa ilang katigulangan o sulti sila nga mao kini ang giingon sa Ginoong Dios sa adlaw nga sa adlaw nga gipili ko ang Israel, nanumpa ako sa kaliwat sa banay ni Jacob ug nagpaila ako kanila didto sa Ehipto. Nanumpa ako kanila pinaagi sa pag-ingon, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. So aning chapter may tungod kini sa pag rebuildi sa Israel or pag supil sa Israel apan part aning chapter na apod ang judgment o restoration. So kumpleto na ni siya ang pagsupil nila ug ilang paghukom ug ang restoration nila nga kanang kahimtang. So matud dinhi sa NLT naka-date siya on August 14 during the 7th year of King Jehoiakim's captivity. Some of the leaders of Israel came to request a message from the Lord. So gisaysay diri kanus-an nag-request, naghangyo, nagpakisayod ang mga kadaguan sa Israel para kuno makisayod sa mga kasayuran gikas Ginoo. He sat down in front of me to wait for his reply. Lingkod jud sila tubangan kuno ni Ezekiel para magpangayo og unsay tubag sa Ginoo kanang nangonsulta sila sa Ginoo. Then this message came to me. Ingon dayon si Ezekiel og ang message kani gipadangat sa Ginoo kanako, son of man, tell the leaders of Israel, ingna ang mga kadaguan sa Israel, this is what the sovereign Lord says. How dare you to come to ask me for a message nga nakaako mo pag pangayo ka na kong mensahe? As surely as I live, says the sovereign Lord, I will tell you nothing. So, ano ka nang murag ka nang makasubo, murag dili ikalipay no kay nangayo ang mga kadaguan sa Israel nagpakisayod unsay kanang kabubuton sa Ginoo kang Ezekiel nga propeta, pero ang tubag sa Ginoo kang propeta Ezekiel kay ingon si Lord nga, how dare you kuan ba ninyo og sakad pagkabaga ba naong mangonsulta nako? Ingon ang Ginoo, I will tell you nothing, wala ko isulti. So naay mga panahon nga nangayo tas Ginoo dili ta tubagon niya kay naay reason si Lord. Unsa man di ay ang reason nga nung dili si Lord mo tubag nila, giingnan niyang alagad si Ginoo nga dili wala ko isulti nila, wala sila makuha nga mensahe sa kuha. Son of man, bring charges against them and condemn them. Ang grabe sad no. Verse 4, wala pa'y ihatag pero negative jud ang mensahe. Sa Son of man, giingnan ni Lord si Ezekiel, Son of man, bring charges against them and condemn them. Kuyawa, oy, sakita, oy, no? Sa tagais sila og kuan kining hukom. In verse 4, will you judge them, son of man? Will you judge them? Let them know the abominations of their fathers. Kanuman, kay nasuko si Lord. Make them realize how detestable the sins of their ancestors really were. Among sila sa kasalanan, mga kalapasan, mga sala sa ilang ginikanan. So unsay pasabot ani nga mao lagi na ay mga anak nga naapektuhan sa sala sa ginikanan.
O apikton sila sa ginikanan o nangaamong gid nangaamong sila. Isa give them this message from the sovereign Lord. Ihatag kini nga mensahe kan sa mga gawom nga Dios. When I choose Israel, sa ding akong gipiling Israel, when I revealed myself to the descendants of Jacob in Egypt, sa gipili na ako ang katawan sa Israel, og akong gipadag akong kagalingon sa makaliwat ni Jacob dito sa Egypt. I took a solemn oath that I, the Lord, would be their God. Nanaad ko nga ako gayud ang Dios, nga ilang Dios. I took a solemn oath that day that I would bring them out of Egypt to a land I had discovered and explored for them. Nanaad ko nga, dalon ko sila sa yuta nga akong giandam para kanila, maayo usa ka maayong yuta nga nagawas ang gatas ug ang dugos, the best of all lands anywhere. Ug dalon ako sila sa yuta nga pinakanindot nga yuta sa bisag asang dapit. Matud pa. Then I said to them, each of you get rid of the vile images you are so obsessed with. Og nag-ingon po ko nila nga kwaa ang mga larawan nga inyong gi-obsess, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. So naagi kuan ni Lord, naagi patangtang in verse 7 unsa man, ug ingnan ko sila nga kinanglan isalikway nila ang mga daotang butang nga ilang gihigugma nga dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon sa mga Diyos sa Egypto, tungod kay ako ang Ginoo nga ilang Dios. So naay kondisyon si Lord nga ang mga Diyos nga ilang gihigugma, nga ilang gitagaag bili, ipatangtang na ni Lord, kinanglan isalikway. So na ay butang nga ipasalikway ni Lord, na ay mga butang nga gigugma sa tao pero gidumtan gikalagutan ni Lord, o gusto ni Lord nga isalikway nato or get rid atong walaon, atong i-surrender, atong iwagtangon kay gidumtan na ni Lord, ug apektado ang atong pagkonektar sa Ginoo, apektado atong pagpangalagad, apektado atong pangonsulta sa Ginoo, kay dili man jud maayo. Kay mao lagi nga nako kining atong kuan sa Ginoo, relasyon kini dili kini religion. So kung relasyon, for example, balik na nako ning example. For example, ikaw laki, mo na imong igugma, unya makit-an nimo sa iyang pitaka, makit-an sa laki ang pitaka sa babae nga naa pa siya picture sa iyang ex, naa pa mga letter dito sa iyang ex, gitapig-tapigan, malipay ka siya. So di jud no, magsilos dayon. So ingana gyapon, gusto ni Lord nga walay Dios, walay imahin nga kanang salain nga Dios ang atong tipig-tipigan, atong batunan, kay gikasilagan na ni Lord, gidumtan na ni Lord. Muna nga ingon siya nga isalikway ninyo, get rid of the vile images you are obsessed with, do not defile yourselves. Nga naman, nga nung salikway ni Lord, ipatangtang ni Lord, kay mahugawan sila. Okay. Ug matud pa, gidumtan na ni Lord. Sa ato pa, dili malipay si Lord. Unya makahugaw pagyud sa tao. For I am the Lord your God, kay ako man ang Dios. Si Lord gid ang nagpatangtang ana, dili ang alagad si Ginoo. Pero kay mo man ang gusto ni Lord, ipatangtang ni Lord, isalikway nila, kay makahugaw nila ug wala to dili gakalipay si Lord. Verse 8, gisaysay ni Lord kang Ezekiel, but they rebelled against me and would not listen kana.
nisupil sila nako, wala sila na patuo. So ato pa ang advice ni Lord, ang iyang ang iyang giingon, wala buhata. But they rebelled against me. Oh, in other versions of verse 7, in the ASB version, cast away the detestable things your eyes feast on. Tangtanga, cast away the detestable things your eyes feast on. Every one of you, ang matag usad jud kaninyo, do not defile yourselves with the idols of Egypt. Ayaw ko gawin yung kaugalingon sa mga Diyos sa Egypt. I am the Lord your God. But they rebelled against me and were not willing to listen to me. Muna siya. Nga kung naay ipatangtang ni Lord, naay ipakuha ni Lord, iyo siya na gusto ipakuha. Kay dili maayong dating sa ato, dili makaayo na to, dili po makapahimot si Ginoo. Pero kay wala man nila tumana, matud pa, nitsupil man sila in verse 8, they did not get rid of the vile images they were obsessed with or forsake the idols of Egypt. So wala mangikuno sila ni patuo. Then I threatened to pour out my fury on them to satisfy my anger while they were still in Egypt. So yun siya. Kaya wala man nila buhata akong gisulti, napungot kog ayo og akong matud pa akong gibubo akong kapungot kanila aron pagtagbo sa akong kapungot samtang didto pa sila sa Egypt. So kasi pasabot ana kung naay dili maayo nga nahitabo dahil sa iyang katawhan na ay hinungdan kay naigi kapungtan si Lord. So basa na ko sa verse 8, apan misupil sila og wala mamati kanako, wala nila isilikoy ang daotang mga butang nga nakadani kanila. Wala usab nila biyai ang mga Dios sa Egypto busa, nakahukom ako nga ibubugo kanila ang akong kasuko ug ipahamtang ko nila ang akong kapungot dito sa Egypt. Sumo na sa Ezekiel chapter 20. So nasuko jud si Lord. Kay pareagod sa ato ako natay badlongon kundi patuo, malagot jud ta. So nga na si Lord ang iyang gipatangtang, ang iyang gipakuha, iyang gidumili kung gipadumili ni Lord pero hamili sa tao na wala joy kuan, wala joy nada ang daga datan sa tao kung hamili pa niya ang gidumili sa Lord. So na again ang mga Diyos o pagsimba sa Dios gidumili na ni Lord, apan para sa uban hamili siya, hamili gid sila. So matud pa dinhi gibuk ni Lord ang iyang kapungot, but I didn't do it for I acted to protect the honor of my name. Apan siya nga bisag kapuyo sana napungot na siya, naglagot siya in verse 9, apan wala ko kini himua aron dili pasipad-an ang akong ngalan sa atubangan sa kanasuran diin nabihag ang akong katawan, kay sa ilang atubangan giingnan ko ang mga Israelita nga pagawason ko sila sa Ehipto. So ang kalagot ni Lord nag-aso na jud, pero ingon si Lord, wala nako gidayon ang akong plano, kay asa daw kuno kanang nag-ingon magsaad man siya nga pagawason ko sila sa Ehipto. So ang Ginoo nagpugong-pugong lang gid siya sa iyang kapungot, kay wala lagi ni patuy ang katawan sa Israel. So in verse 10, so I brought them out of Egypt and lead them into the wilderness. So hantud ako ra gid silang nakapagawas gikan sa Egypt. Pero unsa nahitabo, grabe pang mga struggle ni Moses as a leader of the Lord sa makataon sa Israel dito sa Egypt. Grabe pang mga struggle, grabe mga bilagro gipang perform ni Lord, ana pa sila nakagawas. So unsay pasabot sa atong presente karon nga panahon? Usahay ang mga gipreso sa yawa. Because Egypt means black. Pharaoh means great house. So unsay pasabot ana? Si Parao usa ka dakong balay sa kaaway nga host gipuy-an sa gigamit sa kaaway, ug ang Egypt mo ay ang territory sa unsa man, territory sa kangit-ngit.
teritoryo sa kaaway. Ug matud pa, ang mga tao nga naa sa kangit-ngit, dili basta-basta mapaigawas sa ordinaryo nga otoridad. Ug dili mahigawas kung walay mga milagro. Walay milagro, by greater power. Kay di wala may milagro kung walay greater power. Sumatod pa din, ug ako gayon napagawas sila gikan sa Egypt. Matod pa. In verse 11, there I gave them my decrees and regulations so they could find life by keeping them. So moto na paggawasan nila sa Egypt, gitagaan din sila og mga kabalauran aron makakaplag sila kinabuhi pinaagi sa pagbaton niini. So unsa daw kuno, makabaton tag kinabuhi kung atong tipigan ang iyang mga balaod sa verse 11. Gihatag ko kanilang akong mga balaod ug ipasabot ko sila niini aron tumanon nila kini og ingon maluwas sila. So Bisaya di kay maklaro. Sa verse 11, so that they could find life by keeping them in birth. ANLT. I give them my statutes and made known to them my rules which if a person does them, he shall live. So mabuhi, dili mamatay. Makabaton og kinabuhi. In verse 12, and I gave them, in Ezekiel chapter 20 verse 12, and I give them my Sabbath days of rest as a sign between them and me. Okay ni. Ug ako silang tagag-adlaw sa kapahulayan. Para matud pa sinyalis sign between them and me. So kitagaan ni Lord og kapahulayan kay sa Egypt wala gid sila kapahulayan. Trabaho so si pasabot ana. Kung naa sa kamot sa kaaway ang tao, gusto siya magpakulay apan ipatrabaho gid siya unsa ipatrabaho sa iyawa. Kung si patrabaho niya, hala sige pangawat, hala sige pag-inom, hala sige pagpangaway dito, pagpangdaot dito, depende kung sa ipabuhot sa iyawa. Asa dapat nga area siya ipatrabaho. So ingana karon daghan kaayo mga tao damo na sa Egypt. Wala sa literal nga Egypt pero na spiritual Egypt. They are in the territory of darkness and they are slave. They are slaves. Kung unsa ipabuhat ni Pharaoh or sayawa sa ilang kinabuhi, wala sila mahimo but to do it. Controlled sila. So naay daghan tao karon na sa spiritual Egypt, dili sa literal Egypt. Gusto silang kapahulayan, gusto silang kagawasan, but dili nila kadawat because naman sila ilalom sa kamot sa lugar sa kaaway. O unsa ingon ni Lord, in verse 12, dugang paniinig yatag ko usab kanilang adlang ipapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Ginoo maoy nagpili kanila. So ulagi na nga naadyoy adlaw nga mopahulay sa trabaho kay trabahoon sa nato ang atong espirituhanon nga duty. Sa to work out your own salvation, pag-workout sa atong salvation, paghatag natong panahon sa Ginoo sa panimbawon, pagdaig, pagsimba, pamalandong sa kaayo sa Ginoo. Because sa pipila ka adlaw sa pasimana is trabaho ta. Kung natay pagahin sa Ginoo o panahon kadyutra because more on sa trabaho. Pero sa kaadlaw sa isa ka semana is maupo na ang pag-focus na po nato sa tubang sa Ginoo. Muna nga isa ka adlaw gipangayo jud ni Lord. Kay para nga sulit ang atong time sa Ginoo as we long for a family day. Ingana pod si Lord naghandom nga naay ang iyang pamilya ay mga anak magkatigom. Sumura na nga prinsipyo. So kung gi-value na to atong relasyon sa Ginoo, kinanglan maghatag tag panahon sa iyang gipangayo nato o ang iyang gipangayo isa ka adlaw para kaniya. So if we are just spending
less than an hour for the Lord, or 2 hours unto the Lord, 3 hours unto the Lord, it's not enough for him. Dili jud enough. That is why kung saran tas Espiritu Santo i-convict ta sa Holy Spirit, makahilak ta nga maingon nga, Lord, dako ba akong pagkulang nimo? Kay ipadayag man sa Espiritu Santo unsa ang gusto sa Dios kanato, og ipa-realize niya unsa atong kakulangon kaniya. Oh, ingan na siya mo nang makahilak ta sa atubangan si Ginoo nga nakasabot ta kag i-convict ta ni Lord nga ingana atong kakulangon sa Ginoo. So kung dili ta makonsaran sa Espiritu Santo para i-convict ta sa atong kakulangon, muna nga wala tay tika nga insakto kaabi natong enough na itong nahimo. Pero when we are convicted by the Spirit of the Lord, i-convictar na ta, tulo atong luwa og makaingon ka, Lord, dako kay kog pagkulang nimo, dili enough ang akong nahatag nga time nimo, dili enough ang tanan, super kulang pa. Pero kung wala ta na empowered, wala ta na kuan sa Ginoo, convict muhatag lang kita gamay, murag respetar nga time sa Ginoo. Inga na ang kasagara ang kaimtang sa mga katauhan karon. Oo, cannot spend quality time, best time for the Lord, and God is longing our time to spend for Him because He always spend time for us. Do wala si Lord natulog sa kabisi sa tanang katawan nga naas kalibutan, gitagaan niyag pagpakabana. Okay. Now, verse 13, apan ang tibuok katawan sa Israel misukol kanako dito sa kamingawan, wala nila tumana ang akong mga sugo nga mauuntay, makaluwas kanila kon ila kining tumanon. Gipasidan-an usab nila pag-ayo ang adlaw pagpakulay unya. Nagunaon ako nga ibubo ko kanila ang akong kapungot dito sa kamingawan aron malaglag sila sa hingpit o kana. In verse 13, nisupil na pod sila, ni-rebuildi na pod sila, matod pa wala sila ni patuo sa giingon sa Ginoo. Ug matod pa, then they wouldn't obey my regulations even though obedient would have give them life. Ingon si Lord nga, kung mo-obey mo, makabaton kin mo kaluwasan, makabaton kin mo og maayong dagan sa iyong kinabuhi. Life good. Matod pa, but they violated my Sabbath day, so I threatened to pour out my fury on them and made plans to utterly consume them in the wilderness. So, sa Egypt pa gusto na ni hukman sila. Sa kamingawan na pod gusto nila hukman sila. Kay wala lagi ni pa tuo o wala ni patuo, matod pa. So nagplano na pud siya nga iyang pagabubuan sa iyang kapungot. But again, I held back in order to protect verse 14 yun siya. Apan wala ko kinihimo at tungod og alang sa akong ngalan aron dili kini pasipad na tubangan sa nasunod og nakasaksi og sa pagawas ko kanila sa ito. Gipugngan na lang po ni Lord ang iyang kapungot. Di ba say napungot na dyan kita, apugngan po nato. Apugngan nato kay sa nga tungod lagi sa saad lagi po niya. Oh, tanaw na to. In verse 15, busa nanumpa ako kanila dito sa kamingawan, nga dili ko sila dadon sa yuta sa akong ihatag kanila, yuta nga tabuno kaayo og labing maayo sa wala tanang yutain sa nga. Giyang gipugan ang kapungot, pero naa siya'y lain nga paghukom. Dili na niya ipasulod sa yuta nga tabunok. So dili ipaabot sa lugar sa kadagaya. So isa din nga inungdan nga ang tao dili makaabot sa kadagaya, tama nagkadabi sa gitinguha, nagclaim siya sa saad si Ginoo, nagtinguha siya, nagtrabaho siya, pero kung si Lord wala na obey, dili gid mo abot sa kadagaya. It's just a dream, it's just an expectation, but it will really not come to pass.
So ingana, sumuna nga kanang dili ta mag kampante, magkumpiyansa to claim the promise of God if there is no obedience that we do. Kung wala tayo obedience sa gipangingon ni Lord, we could not come to the abundance. Dili ta makaabot sa lapit sa kadagaya. So, gipugan nila ang kapungot, pero ingon siya nga, di na lang nako sila ipadangat, ipaabot sa yuta nga tabunok og labing maayo sa tanang yuta. So, ingana nga hukom ni Lord. Wala niya hukmi, wala pa niya birahi. Pero ingon siya nga, dili na lang nako ipaabot sa yuta sa kadagay kabasin og magsubra na silang abusar. Tungod kay gisalikway Manila ang akong mga balaod og wala nila tumana ang akong mga sugo og gipasidat na nila ang gipasipad-an nila ang adlang ipapahulay kay gipalabi man nila ang ilang mga Dios. O unsa daw? Wala na nagsila nanimba sa Dios sa adlang ipapahulay apan gipalabi man nila ang ilang mga Dios. Kana ang Dios na nagpadayag o nagkuan sa iyang gibati nga ila magi baylo siya sa mga Dios. Ang adlaw ipapakulay ang panadlaw sa panimbakon sa ato pa nga panahon atong term ilang gi sa likway matud pa. Nya gipasipad-an nila giunsa man nila pagpasipala ang adlaw sa ipapakulay nanimba na noon sila sa Dios. So gid si Lord ana apan bisan pa niini gikaluy-an ko sila og wala ko sila pauha didto sa kamingawan. Naluoy gyapon ang Ginoo bisag naglagot siya. Ang gibati ni Lord kalagot og kaluoy. Naglagot siya kay wala siya tumana. Pero kaluoy siya isang ako po ning birahan. Luoy magigay ni so. Kalagot o kaluoy gibati ni Lord. Diba nga na punta. Naglagot ta pero naputay kaluoy. So gingnan ko ang ilang mga anak dito sa kamingawan. Ayaw kamo pagsunod sa gibuhat sa inyong katigulangan. Ug ayaw buhata ang ilang tulumanon. Ug ayaw hugaw-hugawi ang inyong akawilingon. Pinaagi sa ilang mga Dios. So ang Dios gidumtan sa Ginoo ug makahugaw sa tao. Kay ang nagpaluyo sa Dios unclean spirit, evil spirit. So makahugaw, ganuman is tudluan man ta niya hinugaw. Maghimo ta og mga butang nga makapahugaw nato. Makapahugaw sa ta, makapahugaw kanila patud pa. In verse 20, og ilha nga balaan ang adlaw ipapahulay or mahimo kining usa ka ilanan tali kanako kaninyo aron masayra ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Okay. So ingon ni Lord nga keep my Sabbath days holy for they are sign to remind you that I am the Lord your God. So ato jud kunong itreat atong pagbalaanon nato ang adlaw ipapahulay, ang adlaw sa panimbakon tagaan nato respetuon nato adlaw sa panimbakon. Sa ato pa dili nato ibasta-basta tagaan nato og importansya bili. Make my Sabbath days holy, balaan. So ang Sundays sa ato are red. It means special day. Ang holiday sa kalendar red gyapon, special day. So mo na sa kalibutan, pero sa Ginoo ang adlaw sa panimbahon mo na tawag dili lang na holiday kundi holy day. Nganuman ang Holy God atong ka meet up og matud pa during the time sa panimbahon. So I will bless you there, I will meet you there, and I will speak you there. It's a meeting between
God and His people, His children. But their children too rebelled against me. Ingon si Lord sa ilang mga anak na ayok awatan niyo ang katigulangan ninyo. Pero ingon si Lord sa verse 21, apan ang maong kaliwatan misukol kanako, wala nila tumana ang akong mga sugo ug ang mga balaod nga mao untay makaluwas kanila kon ila pa kining tigituman ug gipasidan-an pagayod nila ang gipasipad-an pagayod nila ang adlaw igpapahulay. Kunya naguna-una ako nga ibubo kanila ang akong kapungot ug ipamtang kanila ang akong kasuko didto sa kamingawan. So ang ginikanan gikaugtasan ni Lord, ang mga anak nagugtas pud si Lord. So same pattern, repetitive sin, because same devil and demons are at work. So ingana mo gamit pud og pattern ang kaaway. Mo gamit pud siya pattern, ha? And then verse 22 matud pa, apan wala ko kinibuhata tungod sa akong ngalan aron dili kini kapasipadan at tubangan sa kanasuran nga nakasaksi sa pagpagawas ko sa Israel gikan sa Egypto. Busa nanumpa ko kanila didto sa kamingawan nga patibulaagon ko sila sa kanasuran. Okay. So kanina ang kanina sa verse 15, ang isa sa judgment ni Lord dili ipaabot sila sa yuta sa kadagaya. Pag-abot sa 23, patibulaagon ko sila sa kanasuran. Ipag-wonder. Ipag-wonder. Pasagdan na lang ni Lord, ipatibulagong ipag-asa sila mo adto mga silaag na sila. O hisalaag ko sila sa laing kanasuran. Verse 23. Sila binuhian, ipangbuhian. Oo, I will scatter them among all the nations. Buhian na lang sila ni Lord. Buhian lang sila ni Lord. Kay, buhian, mag-ugtas na lang, mag-ugtas si Lord. So, in verse 24, because they did not obey my regulations, discern my decrees by violating my Sabbath days and longing for the idols of their ancestors. So nagtanaw ra gid ang Ginoo sa wala na pud sila ni pato. Ang ilan na pong Dios ilang gitagaan og bili. So abi na to nga nalipay si Lord nga naatay gipag-atubilihan nga baliluhon na to. Importante na to, gitagaan na to pagtagad atong gigastuan, atong kining igugma pag-ayo pero gidumtan dai sa Ginoo muna nga ang kapungot sa Lord iyang gipampak sa ato ang silot. Imbis nga gusto niya nga maduol ta, ipaskatay na lang ta ni Lord, ibuhian na ta ni Lord, iyan natang pasagdan kay nagpasagad man pud ang tao, wala nagpatuo sa tambag sa Ginoo. In verse 25, kay wala pa ta paingon sa kuan. So grabe ang pag-antos ni Lord, paggung sa iyang kaugalingon. Busa gihatagan ko silag mga balaod nga dili maayo ug ang mga tulumanon nga dili makaluwas kanila. Ay, grabe no. Balaod verse 25. I gave them over to worthless decrees and regulations that would not lead them to life. So murag ingon na bahala na mo. Di naman patuo. I let them pollute themselves with the very gifts I have given them and allowed them to give their firstborn children as offering to their gods, so I might be devastated and remind them that I alone am God. So, kuan na sa Ginoo. Gipasagdan na lang ni Lord kay di man patuo, di ba kana di patuo. Sa bahala na mo dia. Mo na inyo. Naubos ang pasensya. Oo, naubos ang pasensya. So, gitugutan ko sila sa paghugaw-hugaw sa ilang kaugalingon pinaagi sa paghadad sa ilang mga panganay anak o panganay anak. Suluoy kaayo ang mga kinabagulang anak. Mahimong biktima, mahimong offering. Mahimong offering ngadto sa kining ang firstborn mo gina ang firstborn.
Luoy kaayo ang kinamagulangan. Kung talikdan na sa Ginoo mo nang mutingala ka namatay. Ipaagi sakit, ipaagi aksidente, mamatay. O, kay nga naman nasuta diri. Isa na nga kabayaran ug silot nga ang kamatayon mo abot sa to. Life ang gusto nila mahatag nila, pero as we disobey the Lord, instead of life, death ang mahitabo. Sumuotod ba ang firstborn children as offerings to their gods? Namatay, mamatay, kay wata kabalo o tanasayod nga nahimo na ding offering ngadto sa Dios. In verse 26, ang ilang gitugutan ko sila sa pagugaw-ugaw sa ilang kaugalingon pinaagi sa pag-alad sa ilang mga panganay anak, himo ko kini aging silot kanila og pagpaila nga ako mao ang Ginoo. Suluoy Luoy ko, wagin. ang kinamagulangan nya angani ha, kung ang mostly sa kayo na magulangan jud mo na nga obserbahan gani nato, tan-awa ang dagan kinabuhi sa kinamagulangan nga anak, labi nagwa nang alagad. Luoy jud, luoy. Luoy mana uban May magpasan. mo'y magpasan unya uban gamay kaysa na usay mo kuan jud, obserbahi jud na ninyo, pero kinamagulangan nga anak nangalagad si Ginoo, lahi jud. So ingana duharay kuan ana, duharay kining timailhan ana, either kung ang Ginoo nagkupot niya or ang kaaway na kuan na siya, kuan na siya sa pikas. Kung nag-disobey, itugid sa pikas luoy. Anytime nga maingon ang kaaway nga ato na nang ihawon, ato na nang kwaon, mo na mamatay. Kaya nga naman, di ba? Kung naay okasyon, mag-ihaw, magitag baboy, baka, manok, kanding. Ang ila ra bang paborito, di ra ba hayop, tao ra ba ilang gusto? Sugutag sa dili, ang paborito sa kaaway, dili, mga hayop, tao ilang gusto. Nga na. So muna nga, kuyaw, atod pa sa pulong sa Ginoo. Busa tao sulti ang katawan sa Israel, ug na sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Niining paagiha usab gipasipad-an ako sa inyong katiglangan pinaagi sa pagbudhi kanako gibudian. So nagpadayag, nagsumbong si Lord kang Ezekiel. Nga ni siya gibudian siya ang katawhan, kay gibudian man siya, gitalik na napod niya ang iyang katawhan. Sa ato pa panahon nga sila mangayo og tabang, kanitalikod naman ang Ginoo, dili na siya magtubag kundi pasagda na lang, kay nagpasagad man pud sila sa tambag sa Ginoo. Sa dihang nadala ko na sila sa yuta nga akong gisaad nga ihatag kanila, sa matag higayon nga makita sila habog nga bungtod o dakonon nga kahoy, naghalad sila didto og gipasundayag nila ang ilang halad nga maoy nakahaling sa akong kasuko didto, gisunog nila ang ilang mga halad o gibubo nila ang ilang mga halad nga ilimnon didto. Sa pag-abot na sa land of promise, kadagaya nga yuta, naghalad sila, matud pa naghalad sila sa ilang mga halad og na sila og kuno ang kapungot sa Ginoo. Naghaling kini sa akong kasuko. Sa diya nga ang tao magsimba ng Dios ang kapungot ni Lord tukat mo sila ob jud. Gipangutana ko sila unsa may ngalan sa mga halaran nga inyong adtuan. Busa ang maong dapit gingandag Bama hangtod karon. Bama matod pa sa pulong sa Ginoo. In verse 29, high place ever since Bama. Okay. Bama means high place. Muna nga karon na ay sa bukid na ay kuan nila nga, di ba monungas man na sila bukid, kay didto sila mo na siya karon nagyapon na aron high place, mutungas sa bukid na ada na sila kuan nga senyales nga mao nang bukira ilang tungan. So gidumtan na nilo di ka lagutan na ni Lord
Abi natug ang atong Sakripisyo. pagsakripisyo makabenepisyo ta, dili di ay kapungot ang atong daw-dawgi kasi Ginoo gipugnan-pugnan lang ni Lord pa ang iyang gibati. Bisan hangtod karon naghalad kamo sa inyong mga gasa ug sakripisyo sa inyong mga anak ngadto sa inyong mga Dios pinaagi sa pagsunog kanila. Tungod diini gihugaw-hugawan ninyo ang inyong kaugalingon ug karon o katawhan sa Israel miani kamo aron pagpakisayod kanako ingon nga ako mao ang buhi nga Dios, dili ko gayud kamo tugot, di ba? Mo man ang purpose. Ang mga kadagkuan sa Israel nagpakisayod kang Ezekiel unsay kabubuton si Ginoo. Ingon siya, dili ko mohatag kay ngano. Wala man mo nagpatuo. Inyong ginikanan nagpabadlong nako kamo po nagpabadlong nako niya. Karon mangayo mo kuan o mangayo mo og kanang mensahe, magpakisayod man ako. So taas kaayong explanation ni Lord ba? Unya ang ilang sala kanang balik-balik nga gamay pero ito gamay pero dako kaayog hinubay si Lord sa ilang sala. Dako kay hinubay si Lord sa ilang sala. Taas ka iyang gisulti Lord pila ka bersikulo. Unya pag-abot sa 31 insya may ani kamo aron pagpakisayod kanako ingon nga ako mao ang buhi nga Dios dili ko gayud kamo tugutan niini. So unsay pasabot ana? Mo nangangtod karon wala gid sila nasabtan. Kay ang Ginoo wala nagpadayag nila kay nagahi man sila nagmagahi man sila. So muna nga dabutag yapon sila. Dili gayud may tabo ang inyong gihon ako na nga mosunod kamo sa buhat sa ubang kanasuran ug sa mga katawan nga nagsimbag kahoy ug bato. Grabe. So gisaysay diri nga kuan nagsimbagit sa Diyos either kahoy nga Diyos or bato nga Diyos. Ang silot ug ang pasaylo sa Dios mo din verse 33. Ang Ginoong Dios nag-ingon nga ako mao ang buhing Dios, harian ko kamo sa hingpit ug ipaila ko kanino ang akong gahom ug kapungot. Grabe no. So dito in verse 33 okay tanaw sa nato. Di na manggod sa as sure as I live, says the sovereign Lord, I will rule over you with an iron fist in great anger and with awesome power. 33. Bisaya kung musukuha ilang Bisaya ba? Oo. A mighty hand and an outstretched arm. As I look declares, surely with a mighty hand and an outstretched arm and with wrath poured out, I will be king over you. So, unsay pasabot na verse 33. Isog na siya. Ang isog si Lord. Ulit na kay si Lord. Nasuko na gid siya ayon sa nga. Sige, I will rule over you with an iron fist in great anger and with awesome power. So, unsa? Muna ni verse 3. Isog na siya, nagdumala nila. Dili na siya ingon nga maamo. Isog na siya. With wrath poured out, I will be king over you. So, nausab na ang pagdumala ni Lord sa ila. Nausab na ang pagtratar ni Lord sa ila ha. Kay, nangausab naman sila, wala man sila ni patuo. So, naay changes. Malino nga dili tamag saling ang Ginoo maluluyon. Tinuod man gid siya maluluyon pero kung napungot na siya, na po ng Ginoo. mo na singana. Ingana gud gyapon sa tuas ba sa Pulaan, panimalay. so, sige ko. Nga badlongon napulaan na ta. So isog na ta imbes maayo ta, mikta. Laot pasensya wa na kapungot na tong ibubo. In verse 34, kuhaon ko kamo og tigumon gikan sa mga kanasuran diin kamo nagkatibulag pinaagi sa akong gahom og kasuko. So mao man ni ang restoration. Harian ni Lord pero sa kapungot uban sa kapungot. Pero yun sa nga kung asa sila na nga sala agwaon ko sila pinamaitin. And I will bring you verse 35. And I will bring you into the wilderness of the nations, and there I will judge you face to face. Kanapod karon. Ngan siya. Dalunta mo sa mga kamingawan sa nga mga kanasuran
o didto ta mo hukman. Ito sila hukman. In verse 35, dadon ko kamo ngadto sa awaaw nga dapit sa kanasunan og didto silutan ko kamo. Suluoy no? Nga didto sa dapit sa awaaw wilderness. Unsay pasabot ana? Wala gikan man sa kadagaya. Adto na pud sa kawadon. Na didto pagid silutan. Doble ang Mm. So ang uban nga nakaabot sa kadagaya nya di man gid magpatuo. Dalon na pud nilo sa kaawaaw or kamingawan o didto silutan. Sa ato pa bisan pag unsaon ni mo pray kay mo na ditong takda mo na tong iyang judgment or verdict, wala na pulos imong prayer. Dito sa awaaw, sa unsay pasabotan na naas kalisdanan niya ay kapart sa awaaw isilot. Kunyan apagid sa kalisdanan. Awaaw pa, wilderness pa, walay apiki. Walay pagkaon og kwarta, apiki. Kay part sa silot, part sa judgment. So, posible ba na ingana gyapon karon ang kuan sa Ginoo? Posible gyapon. Nga tinga maingon nga wala pay kwarta. Nagsakit pa jud. Kay part na ito sa silot. Sige nga grabe po na pastora ana sa Biblia. Dili man ako Ito nga ngano man taon ni atul pag nagsakit nga walay kwarta. Oh, apiki. Oh, di ba? So, ingon dinhi ang sa ganyan nga verse 34. I will bring you into the wilderness of the nations, and there I will judge you face to face. I will judge you there just as I did your ancestors in the wilderness after bringing them out of Egypt, says the sovereign Lord. Oh, sige, si Lord nagtugot ana. And I will examine you carefully and hold you to the terms of the covenant. I will purge you of all those who rebel and revolt against me. So, kuan gid ni Lord, i-purge ni Lord. Iyang kuan in verse 37, harian ko kamo sa ingpit ug dalon ko kamo pagbalik nga inihap. Kwaon ko gikan kaninyo ang mga masupilon ug ang mga nakasala kanako. Pagawason ko sila sa yuta nga ilang gipuy-an apan dili sila makasulod sa yuta sa Israel. Kunya masayran ninyo nga ako mao ang Ginoo. Ngani kanisa kini nga verse pod. Tungod sa kaluoy sa ginukwaon ni Lord pero dili na sila makasulod sa yuta sa Israel. Sa ato pa naay favor pero dili gid pare sa uban. Limited na. Dili na kuan dili na abundance. Na naa kay gilong pero dili gid to nimo maabot. Kay part sa silot. So God is a just God, matarong gid siya nga Dios. Unsay angay nato ug unsay atong sa to, what you sow you will reap. Ang imong gipugas, ang atong gipugas ato jung maani matud pa sa pulong sa Ginoo. Ug nag-ingon ang Ginoong Dios in verse 39 sa Ezekiel, karon kamong tanan katawhan sa Israel alagari ang inyong mga Dios karon og unya kun dili man kamo mamati kanako apan ang akong bala ang ngalan dili na unya ninyo pasipad-an pinaagi sa inyong mga gasa ngadto sa inyong mga Dios. So moabot kay part man ni sa restoration nga moabot ang panahon nga kining dili na daw kuno ang ngalan sa Dios pasipad-an pinaagi sa gasa nga inyong gihatag sa mga Dios kay ibabaw sa balaan kong bukid ang habog nga bukid sa Israel magsimba kanako ang tibuok Israel. So sa restoration ang sito sa bukid sa Israel matud pa manimba na kuno sa Dios ang tibuok Israel. Dawaton ko kamo didto og didto kinahanglang magdala kamo sa inyong mga gasa og sa inyong balaang mga halad. So ingon na nga during sa restoration na pod kay maluoy man naging Lord yan apon dalon gimingaw si Lord yan apon siya nga ako silang kwaon o ana pero ang uban nga matay na. Wala nang silutan na pero tong nabilin in town napay chance ingon siya sa ibabaw sa balaang kong bukid ang habog nga bukid sa Israel magsimba kanako ang tibuok Israel dawaton ko kamo didto og didto kinahanglan magdala kamo og inyong mga gasa og inyong mga balaang mga alad. Sa nga sinuod
during sa worship na agitay dalon para sa Ginoo. Nagitay dalon para sa Ginoo, dili kay moadto rang ginta dito. Hallelujah. So dawaton ko kamo ingon nga usa ka humot nga halad inigkuha ko kaninyo gikan sa mga katawan ug inigtigom ko kaninyo gikan sa kanasuran diin nagkatibulaag kamo ipadayag ko sa kanasuran ang akong pagkabalaan pinaagi kaninyo. So ingon dinhi nga manimba na o balik ang katawan sa Ginoo og isa to magdala kamo og inyong mga gasa sa inyong balaang halad kay dawaton ko kamo og masayran ninyo nga ako mao in verse 42 akong Ginoo ang nag-ini og masayran ninyo nga ako mao ang Ginoo inigdala ko kaninyo ngadto sa yuta sa Israel ang nasod nga gisaad ko nga ihatag sa inyong katigulangan. Verse 43, og didto matinumduman ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang tanang butang nga inyong gibuhat nga nakahugaw kaninyo ug kasilagan ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong mga salao. Ana din ang realization. Sa ato pa, wintras ang tao nga naghimo pagdaot tanaw pa siya realization. Pero sa diya nga makasimba na sa Ginoo as in simba na nga natandog na siya sa Ginoo git-convict na sa Holy Spirit, ana pa din siya makarealize. Ug matud pa dito verse 43 og dito mahinumduman ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang tanang butang nga inyong gibuhat nga nakahugaw kaninyo ug kasilagan ninyo ang inyong kaugalingon tungod sa inyong nga sala. Ana pa din kakalis nga uy Ginoo ko kalain pa din kahugaw wala ba dito nada to akong gibuhat naghago-hago ra man ko gasto naghago-hago ra man ko ato wa man dito'y pulos atubangan si Ginoo. Ana pa din ang dako nga realization matud pa og masayran ninyo o katawan sa Israel na ako mao ang Ginoo sa dihang buhaton ko ang angay kaninyo tungod sa akong ngalan og dili tungod sa inyong daotan nga pagkinabuhi nag-ingon ang Ginoong Dios. Sumuna nga kung wala pa realization ang tao, padayon lang gigapon siya kabi nagsakto ang gibuhat. Pero abot na panahon nga asa to dapit na makarealize siya, makakuha na sa panimbahon. Kato magsimba na nga walay Dios. I-convict na siya, anak pa din siya makarealize nga. Kaya wala man di ito'y pulos. Mura bag invalid di ito tanan. Invalid to siya, not valid before the Lord. Anak pa din makarealize. Pero pila ka tuig. Ito, 40 years in Egypt. 70 years in Assyria, in Babylon. So, nga dako kaayo og panahon sa pagsimbang Dios. Mubot na ang panahon yatag hatag sa Ginoo. Kay mo alagian ang anak naman ang Ginoo alagaran og kana bitong sa huli na sa huling kabanata ng buhay. Sa huli. Nga na so dili usay ang Ginoo salin na lang in taon mintas maay panglawas sa tao di pa moalagan o di magbali-bali ang kung ang tao ang lawas sa tao is kuan na luya na ana pa din magbali-bali o mao na nga wala na enjoy ni ang kinabuhi o apan bulahan tong tao nga nakasabot na kay naka sinati unsa gid ay kanindot ang mga lagad si Ginoo. So muna nga likaya nato ang gipadumili ni Lord sa atoa kay aron nga hamili ta atubangan sa Ginoo. Ang gidumili ni Lord atong dili nato himong hamili kay aron na kita mahimo gayud nga ingnon sa Ginoo ako nang pinili kay ang hamili nila hamili pud nako. Ang akong gidumili wala nilagi kuan gihigugma. And let us pray. Father God in heaven, dalay ko ng imong ngalan sa walay katapusan sa imong pahinumdum ka namo Lord nga kung naami ikonsulta ka nimo apan wala mi ni patuo dili ka magpadayag kay wala ka na himuot apan tungod sa imong dakong gugma grasya ang imong kapungot o Lord God imong gipugnan apan maabot gid ang panahon o Dios nga na ay mga sitwasyon nga makatawan nga nagpagahi jud Lord dili makasulod sa kadagaya
og dili gayud o Lord maka sinati gayud sa dako kaayo nga imong giandam Ginoo. Hallelujah. Salamat Lord nga na a time of restoration sa matag usa nga katauhan nimo o Lord God nga nabilin pa o Dios during sa imong judgment o God. Seal your words with your precious blood and continue to give understanding to your people o Lord nga ang tanan gidumili o Dios is hikling sa tao. Iyang dili niya taga-bilin na kundi isalikoy na niya ang imong ipasalikoy nga mga butang aron nga may muot ka Lord God ug dili negatibo ang dagan sa among ugma kundi positibo kahayag o Lord God kinabuhi kadaugan kalipay kalinaw o Lord. Salamat sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin. Thank you for watching everyone.